laong ng ganyan, di ba? Kasi nanay nga niya, pinagsasalitaan niya ng ganyan eh. Pinagmumura niya, tinawag nga niya anak ng tinapay. Ibang tao nga, ibang kababaihan nga na hindi naman niya kaano-ano, pinadala niya sa ibang bansa at nagdusa doon yung mga babae na yun. Dahil nga po nagtrabaho to bilang mga sex worker, ang quota 10 lalaki kada araw. Imagine niyo yun. Yung delubyo ng buhay na naranasan nila doon sa ibang bansa. Diba? Hindi yan gawa-gawang kwento yan ha. Hindi yan gawa-gawang kaso. Embassy ang kalaban ni Culaong diyan sa kaso na yan, sa human trafficking. Baka nga ganyan. Ate Sandy Malaya. Baka ganyan gusto ni Ate Marbs yung palaban. Hindi palaban si Culaong eh. Barubal sa babae. Baka gusto niya kada umaga pa ang kanilang almusal ni Ate Marbs yung sinasampal-sampal siya ng edits ni Culaong, di ba? Kapag talo sa sugal si Culaong sasampal-sampalin siya ng edits. Baka yun ang gusto niya. Yung paliliguan siya ng mura simula ulo hanggang paa, pati anino minumura. Totoo naman yan. Bumalik na nga kami sa liwanag. Pero ito si Ate Marbs parang gusto pa sa kadiliman, sa mundo ng kadiliman ni Culaong. Diba? Ito ang sama ng bunganga ni Culaong dito kay Ma'am Joanna, asawa ni MG. Hindi niya naman kilala yung tao pero kung pagsalitaan niya ganun, di ba? Biruin mo sabihin na puta ang nanay ni Makagago. Ba't kilala ba niya nanay ni Makagago? Nakakadismaya lang na may mga ganito pa rin talaga na naniniwala kay Culaong. Walang halong mintis. So ano ho ang naging resolution sa kaso na ito, mga kahombre ko? Ang naging resolution dito ay na-dismiss ho siya itong kaso na to, mga kahombre ko. Believe it or not, na-dismiss ho itong kaso na ito, mga kahombre ko. Yeah. And na-dismiss siya dahil sa lack of jurisdiction daw, mga kahombre ko. So ibig sabihin nun, hindi daw doon sa Parañaque nakatira si Joanna Francesca Lopez. Okay? And then pangalawa, mga kahombre ko, lack of prima facie evidence daw. Yes, it's real, mga kahombre ko. Ayan ho ang naging desisyon. Anyway, kung malalaman nyo lang, sa reklamo na ito, mga kahombre ko, naka-attach dito yung address. Kasi maraming properties ang misis ko. Makikita nyo ho dito, mga kahombre ko, na nakapagbigay naman kami ng tamang documents. Hindi ko na lang alam kung bakit gano'n. Tama? And huwag nyo kakalimutan, mga kahombre ko, kaya nga nakulong si Norman, di ba? So, ibig sabihin nun, mga kahombre ko, pumasok yung kaso ko doon sa Parañaque. Tama? So, alam naman na ng lahat yon, di ba? Bawal lang natin i-discuss yan. Pero, pumasok ho yung kaso ko. Tumaas yung kaso ko na yon, mga kahombre ko. So, yan yung yan yung para magtataka ka. Lack of jurisdiction sa kaso ni Joanna. Pero, yung kay Makagago, pumasok. Mag-asawa lang naman sila. Isa lang naman sila ng bahay na inuuwian. Conjugal property naman, kung ano ang pag-aari ni Joanna, yun din ang pag-aari ni MG, pag-aari ni MG, pag-aari din ni Joanna. Bakit ganun na hindi nakapasok yung kay Joanna? So, yun ang hindi namin maintindihan, no? Paano nagkaroon ng lack of jurisdiction? Nagbigay din kami ng certificate of marriage dito, na-attached. So, ibig sabihin, mga kahombre ko, kung ako'y nakatira sa Parañaque, malamang yung asawa ko nakatira din sa Parañaque. Kaso, this is a long discussion and wala naman tayong magagawa dyan. Ngayon, mga kahombre ko, doon naman sa lack of prima facie evidence, paano nangyari yon? Hindi ko rin alam. Napanood nyo naman. So, ibig sabihin, wala daw ebidensya. So, para daw sa kanila, hindi ho yan cyber libel, hindi yan unjust vexation, at hindi yan grave oral defamation. No. So,
I would suggest, no, kung ganito, edi pwede pala nating mura-murahin online para sa akin, no? Pero yan yung pagkakaintindi ko. Mura-murahin natin online ang mga asawa ng kung sino-sino lang. Oh, yun. Tas wag niyo nang isipin kasi wala naman pala eh. Yun lang pala yun, di ba? So, okay lang pala yun. Oh, eto, kunwari, katulad niyan. Naging asawa ni, ano yan ha? Naging asawa ni Kulaong, si Ate Marbs. Kahit pala pagmumurahin ko to, hindi ako makakasuhan. Di ba? Di ba? Kasi, ano pala to eh. Kahit pala ganong sabihan ng mga ganong kasasakit na salita, ganong kasasamang salita, ang isang babae, hindi pala makakasuhan ang vlogger. Oh, eh di kung wari gawin ko pala to kay ano, kay Ate Marbs. Hindi ako makakasuhan ni Ate Marbs. Excuse me po. Di ba? Kaya ano eh, kaya itong pero actually ito, Ate Marbs ako, ina-example ko lang. Pero wag ka mag-alala kasi hindi namin kaya gawin yung ginawa ni Kulaong kay Ma'am Joanna. Hindi namin kayang gawin sa iyo yun. Kahit anong galit ko sa iyo, kahit ano pang buwisit ko sa iyo, kung kuwari, kasi ako wala naman akong galit talaga sa iyo, hindi naman kita kilala. Nito, kahapon lang kita nakilala eh, kay Bungo. Nakikita kita sa FB pero hindi kita pinapansin naman kasi parang sabi ko nga wala namang bearing. Wala namang kwenta yung mga pinagsasabi. Wala akong galit sa iyo. Kaya kahit ano pa ang mangyari, hindi ka makakadinig ng mga ganong salita. Yung sasabihan ka ng puta ang nanay mo, mga ganon. Hindi ka makakarinig sa akin o kahit kanino dito. Bakit? Kasi hindi kami katulad ni Kulaong. Hindi ka namin pagsasalitaan ng masama dito. Siguro yung pinakamasama na lang na salita na maririnig mo sa amin, yung engot ka, tanga ka, cloud chaser ka. Siguro mga ganun lang. Pero yung talagang below the belt, yung salitang puta, yun ang pinaka masamang salita na ibibigay mo sa isang babae. Yun yung isang ano. Kasi katulad niyan. Sure naman ako, ikaw Ate Marbs, hindi ka nagputa. Si Ma'am Joanna, sigurado kami hindi siya nagputa. Pero, di ba? Pinagsalitaan ni Kulaong ng kung ano-anong masasakit na salita, including the word puta. Kung sa'yo sabihin yun, kunwari asawa mo si Kulaong, si Tito Norms pala, kunwari asawa mo si Tito Norms, at si Makagago ang nagsasalita ng mga word na yan patungo sa'yo, ano mararamdaman? Diba? Kaya ano eh. Actually, alam mo, mas more on concern kami. Ito actually, sa mga nakikita ko sa mga comment, nasasabihan ka nila ng bobo o tanga ka kasi concerned sila sa'yo. Kasi katulad nga na sinabi ni Ate Michelle, kami, umalis na kami sa Kadiliman. Tapos ikaw pumapasok ka sa Kadiliman. Pwede, obob siya, sabi ni Ate Jonah. Kuya Navarro, Boss Mac, partida pa yan. Formal na Makagago na yan. Paano pa yung dating MG, Boss Mac? Seminar muna si Norman, MM. Okay, Muhammad Chups, paring Mac, as of 9 p.m. kanina may timbre na pinaimbestigahan na si Norman ni LM dahil sa kumakalat na Viber message sa social media. NBI na gumagapang. Oh, okay po.
Talaga ba? Totoo ba yan, Mama Choops? Gets ko kung sino yung LM. Ganda yan. Yan yung matagal na nating hinahangad. Actually, dinala ko nga yan sa Malacanang. Lady K, tanging pasmado lang ang bibig yun, kayang magsalita ng tulad ng binibitawan ni Kulaong. Kahit babae, ganun siya pagsalitaan. Kahit mismong nanay niya, kakasad may taong ganun. Kaya nga sabi ko kanina, pagtulungan natin siya, ipagdasal at ng matauhan na. O, yaan mo na yan siya. Focus tayo, Boss Mac. Pam-pam si Ante. Hindi kasi ito, maganda din ito na ibubulalas natin sa kanya. Kasi, nandyan siya. Pala yon. I can pull a string. So itong ginawa na to ni Norman, Lopez ka pa dalala ba? Tatakutin mo pa ako? Sampal-sampali ko pa ng titi sa bukayan eh. Tatakutin mo ko sa isang gago na asawa, Lopez? Gusto mo, paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Eh kahit mura-murahin kita, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Ikaw wala kang may kakaso sa akin, kahit mura-murahin kita ng putang ina mo, pukin ng nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, putang ina mo, puta asawa mo. okay lang ho pala ito. mga kahombre ko. So, alam nyo na, Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Kinikilabutan ako. Matayo yung balahibo ko. Parang, hey, hindi ko maatim yan. Huwag maaba, hombre. so pwede palang mandamay ng kahit na sino lang, nang okay lang. Damay lang kayo na kung sino-sino. Wala naman, di naman aangat eh. Kahit na online na, di ba? Kahit nasa internet na, no? Kahit Hindi marami na nakapanood. mangyayari yun. Wala, hindi tataas. So, Pero may paliwanag dito. May paliwanag naman si Makagago dyan. okay lang pala. Anyway, let's move forward. Ako naman, uulitin ko, alam nyo na, di ba? Siguro, ngayong oras na ito, no, nabubwisit kayo. Pero huwag kayong mainis, mga kahombre ko. Ganun talaga. Sometimes we win, sometimes we lose. We just can't win every single time. Si Norman lang ho yung laging panalo, mga kahombre ko. So, Si Norman lang naman talaga yung laging panalo. Excited ka na? Oh, si Piola pala yung mabango. Sige. Go to Matt. That is on live. Ito si Kulaong ng laman yung laging panalo. Na kahit na hilahod na, kahit nakulong na, ang tingin niya sa nangyari sa kanya, achievement. Thank you. Diba, yun lang yung natin dito naman talaga kay Kulaong. Kahit nga nung nakulong yan nung unang kulong niyan, yung nahuli siya ni Chief Vic Lorenzo, ang sabi niya sa akin noon, yan daw ay ginusto ng ginusto daw ng first family. Hindi, kasi marami talaga kaming tawagan ni Kulaong. Siguro sa isang araw, tawag yan sa akin, 1, 2, 3 beses. Kasi bumili na kayo, yung luma kong cellphone, kapag dun siya tumatawag, automatic naka-record yun. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, sir, boss, itong kasing cellphone ko naka-automatic to, hindi ko na matanggal. Kahit sino tumawag doon, nare-record. Yun yung problema ko noon kasi hindi na siya mapatay yung automatic record. Meron akong nilagay na na apps para mag-record. Ang akin lang na mga intention noon yung cellphone ko na yon kapag tinawagan ma-record kasi minsan hindi ko naiintindihan kung ano yung sinasabi nung tumatawag sa akin. Ngayon, hindi pa ako vlogger noon. Hanggang naging vlogger ako, gamit ko yung cellphone na yun, Asus na cellphone yun, Asus. Hanggang naging vlogger ako ng motovlogging, gamit ko yun. Naging vlogger ako ng Kulaong, gamit ko yun. Kaya kapag tinatawagan ako ni Kulaong, na-automatic record. Sabi naman niya, wala namang problema. Tapos sabi pa nga, minsan nga, siya pa nagpaparecord ng tawagan, sabi niya, para daw ebidensya kapag may nag-traitor sa amin.
sa grupo namin. Kasi nga siguro baka na iniisip niya, ang dami niyang kinakausap, ang dami namin GC na kinabibilangan, eh hindi malabo na may mag-traitor talaga doon sa ano na yon, sa mga GC. Kasi nga si Kulaong noon, talagang notorious na siya sa paggamit ng cellphone, nakikipagtawagan sa amin, sa mga OFW, sa mga vlogger, eh, nag-aano rin si Kulaong na ma-record para mai-ano niya rin siguro yung sarili niya na siya nagpa-record para kung sakaling may mag-traitor, meron siyang ebidensya na siya nakakagamit noon ng cellphone at hindi naman siya nambubudol siguro. Yun ang iniisip niya. Baka depensa niya na siya nakikipagkwentuhan lang naman at pagtulong ang kanyang inaatupag sa mga tawagan. Hindi natin alam kung ano yung kanyang motibo noon. Kasi ngayon, isang tawagan niya, sinabi niya, ginusto daw ng first family. Yung nila Imelda Marcos, nila BBM, Amy Marcos, na si Kulaong ay makulong. Ginusto daw yan ng first family. At ano daw yan, kumbaga para sa kanya, hindi yan yung kasiraan ng buhay. Para sa kanya, isang malaking achievement yan na naipakulong siya. Dahil, eto nga daw ay magagamit niya sa kanyang kandidato. Mas makikilala siya at ang first family daw, kunwari lang daw yan. Kasi ngayon lang naman naging first family, BBM. Yun, nasanay lang ako. Yun daw, first family, nasa likod daw niya yan. Sinusuportahan daw siya niya. So, isip-isip ko lang ngayon, tsaka, ilang beses ka nga itinanggi. Kasi nung time na yun, sinabi ni Kulaong yun, naniniwala pa ako sa kanya. Ngayon, di na ako naniniwala sa kanya. Kung sinasabi niya na hindi kung sasabihin niya ngayon na naniniwala sa kanya ang first family at pinoprotektahan lang siya, dahil mas magiging safe daw siya sa loob ng BJMP. Ito na daw yun, yung katuparan ng kanyang pagpupursige para mahalin at i-acknowledge siya ng first family. At eventually, ipapanalo daw po siya na senador. Imagine niyo yun, sinabi niya yun na mananalo siyang senador sa akin. Kaya eto nga si Kulaong, yung mga kabiguan sa buhay, nako-convert niya as achievement, nako-convert niya as blessing. Ganyang kagaling si Kulaong magmanipula. Kaya ako nga nanay ko nga noon, pag sinabi ng nanay ko, sa sahod ng tatay mo, bibili kita tsinelas. Kasi yung Rambo ko na tsinelas, alam niyo naman yung Rambo, halos 1 inch yun, yung kapal. Manipis na. Alambre na lang yun, pako na lang yun nakatusok doon sa tangkay. Pag ang nanay ko, kasi kada sahod ng tatay ko, Sabado ng hapon, Linggo ng umaga, mamamalengke kami ng nanay ko. Dadaan kami niyan sa Santa Maria, dadaan kami sa Isdaan. Susunod yung Gulayan. Tapos mapupunta na kami sa Babuyan, sa Bakahan, mga ganyan. Mapupunta na kami sa mga nagtitinda ng frozen foods. Tapos doon sa may mga bilihan ng mga damit, doon na yung bilihan ng mga tsinelas. Kapag doon kami dumaan, may pilahan ng tricycle doon na yung pilahan ng tricycle Kapag kami lumagpas na doon, alam ko na hindi na ako ibibili ng nanay ko ng tsinelas. Hanggang makauwi na kami doon. Nanay ko nga, hindi ako naniniwala Pero kay Kulaong, naniwala ako Kaya pag sinabi ng nanay ko, sa sahod ng tatay mo, bibili kita ng tsinelas. Hindi ako naniniwala kasi alam ko hindi ako bibili ng nanay.
Pero kay Kulaong, paniwalang-paniwala ako. Ganun kagaling si Kulaong. Kaya siguro ganun din si Marbs. Bumalik pa din pala kay Marbs. Ay, Ate Katrina Love, salamat oh. Pambili ng stiko ni Baby Piola. Thank you po. Masokista po ba tawag dun sa ganyan? Opo, yun. Masokista. Yung ganun. Pero hindi kasi si Marbs, hindi pa naman sila nagsasama ni Kulaong. Hindi naman siya sinasaktan pa ni Kulaong. Actually, parang hindi nga siya pinapansin din ni Kulaong. Imaginary lang yung kanyang pagmamahal kay Kulaong na parang siya lang yung nakaka-acknowledge. Pero si Kulaong hindi naman na-acknowledge yung pagmamahal niya, di ba? So, hindi pa po pumapasok sa punto ng masokista. Yan. Pag nahuyo ulit yan, nakakadaber na paglabas si Norman. Ano yung kadaber? Baka katiter. Ate Katrina Love, dreamer kasi si Kulaong na gusto niya to be treating like a president. Kaya, the bodyguard eh. Oo, tama naman. Yun naman talaga. Nakakangilo, Ate Ira, no? Kuya Elmer, mahirap payuhan ng taong in love, boss. Hindi maniniwala yan si Marcos. Bahala siya, di ba? Kuya Navarro, mali talaga ng kinalaban si Norman. Grabe na resibo niyan si MG habang buhay yan. Tuturukin ni MG. Tama. Ate Katrina Love, push na lang natin padalhan ni Marv si Kulaong ng remittance weekly. For sure magsisisi yan pag wala ng pera. Kaya nga sabi ni Ate Michelle, pagtulungan natin siyang ipagdasal at nang matauhan na. Parang ang dapat yata dyan, paluin ng palanggana para matauhan, hindi ipagdasal eh. Yun ako. Kuya Navarro, boss, magaling talaga yan si Norman Mang Manipula. Yung kaibigan niya ang milyonaryo na paniwala niya dati. Pati yung first lady na paniwala niya din. Si Kap Barsaga lang nakaisa kay Norm. So, totoo yan. Piri Phoenix, correct me if I'm wrong, but I heard her mention na ex siya ni Kulaong sa live kay Bungo. Ewan nga natin kung totoo ba yun. Kasi wala namang pinakita ebidensya eh. Madali naman sabihin nyo. Ako, sabihin ko, ex ko si Ann Curtis. Di ba? Wala naman ako ebidensya mapapakita. Pero, di ba? Madali kasing sabihin nyo. Sabihin ko, ex ko si Jenny Lynn Mercado. Madali kasing sabihin yun. Pero, patunay ang kailangan dyan. Yung patunay na video na naglalaplapan sila. Video na sinasampal siya ng edits ni Kulaong. Yun siguro, baka maniwala ka. Oo nga, ex nga to. Sinasampal ng edits eh. Ate Katrina Love, pag gusto ni Marbs na mahalin siya ni Kulaong, padalhan niya na remittance weekly. Parang hindi kaya. Ate Paris, friend, si base sa FB post niya, oo daw ex. Pero never mention ni Tito Norm sa live niya. Yun nga. Alam na natin kung ano man. Yobs Bergantin, dadating ang araw, magpapa-interview kay MG yan, panigurado. Cheyenne, pareho kasi sila delusional. Oo, yun. Hindi pa pumapasok sa masokista. Delusional pa lang. Ate Modern Parents, parang di rin siya tipong babae ni Tito. Mahilig yun sa sexy at maganda. Pwede nga. Ate Michelle, pag di madala sa santong dasalan, dalhin sa santong paspasan. Pwede. Okay. Naku, hindi natin pwede kasing ano yan. Mama Chups, hindi natin pwedeng sabihin niya na ganyan. Kaya inano ko, sinegway ko kanina. Ate Flora Belehilo, pag patulan niyan ni Kulaong, utusan niya na mangutang para ipadala kay Kulaong. Pwede, totoo yan. Totoo nga, oo. Kasi katulad nga nun, si Macber nga eh. Hindi naman babae, pero inuutusan ni Kulaong mangutang ng 5,000 Canadian dollar, babayaran daw agad. Hindi ko pwedeng anuhin yan, Mama Tubes, kaya isinegway ko kanina. Gets ko naman, kaya lang ako yung host eh. Ikaw, ano ka lang dyan? Comment ka lang dyan. Ako, host ako. So dito, mga kahombre ko, kami ho,
ay nag-motion for reconciliation. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.